Okay, sa hapong ito, nais ko pong dalhin kayo sa ating pag-aaral sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica. Ating pong babasahin ang chapter 1. We will be reading verses 1 to 10, although we will be concentrating on verses 5 to 10. At papamagatan natin ang ating pag-aaral na transformed by the gospel. Basahin po natin mula sa verse 1. Si Pablo at sina Silvano at Timoteo sa iglesia ng mga taga-Tesalonica na sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Nagpapasalamat kaming lagi sa Diyos dahil sa inyong lahat. Sa tuwinay, binabanggit namin kayo sa aming mga panalangin. Aming inaalala sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawang mula sa pananampalataya, pagpapagal at pag-ibig at katatagan ng pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Yamang aming nalalaman, mga kapatid, mga minamahal ng Diyos, ang pagkahirang sa inyo. Verse 5, sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala, kung paanong nalalaman ninyo kung anong pagkatao ang aming pinatunayan sa inyo, alang-alang sa inyo. At kayo'y naging tagatulad sa amin at sa Panginoon na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapighatian na may kagalakan ng Espiritu Santo. Ano pat kayo'y naging halimbawa sa lahat ng mga mananampalatayang nasa Macedonia at nasa Akaya, sapagkat mula sa inyo'y umalingaw-ngaw ang salita ng Panginoon. Hindi lamang sa Macedonia at sa Akaya, kundi sa lahat ng dako ay napabalita ang inyong pananampalataya sa Diyos, kaya't kami ay hindi na kailangang magsalita pa ng anuman. Sapagkat sila ay nagbalita tungkol sa amin kung paano ninyo kami tinanggap at kung paanong bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. Verse 10, at upang hintayin ang kanyang anak mula sa langit na kanyang binuhay mula sa mga patay, si Jesus na nagligtas sa atin mula sa puot na darating. Ito po ang salita ng Panginoon. Siguro, sumubaybay kayo sa katatapos lamang na eleksyon, hindi lang siguro kayo bumoto, maaring tiningnan din ninyo, lumabas ba yung mga binoto namin, no? Doon sa Magic 12 sa national election. Hindi ko na tatanungin kung lumabas yung mga binoto ko. Hindi ko na sasabihin at hindi ko na rin kayo tatanungin patungkol dyan. Pero, nung ini-interview yung mga sigurado na no, na panalo, lagi nilang sinasabi, ano ba dahilan, bakit ka nanalo? Ba't ka pinili? Meron naman, di ba, nagulat na lang sila, wala naman sa survey, pumasok, no? At yung mga nanalo na parang inaasahan naman, panalo, ano yung mga sinasabi nilang madalas? Madalas sinasabi, siguro sa advocacy na inilalatag namin sa mga tao, o sa sipag na ibinigay namin sa larangan ng pangangampanya. Yun ang dahilan kung bakit naging matagumpay ang aming kampanya at kaya kami nakapasok sa Magic 12. No? Well, yan na may normal at inaasahan nating mga sagot mula sa ating mga politiko. At dito makikita natin, totoo rin naman, na siyempre kailangan din ng sipag, kailangan din ng mga pamamaraan para akayin at hikayati ng mga tao na tangkilikin o bumoto sa kanila. Kailangan ng human effort. No? So when it comes to political position, people would often attribute success to human effort and influence. And that is something that is normal and natural in this regard. Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil sa larangan ng pagtuturo, pangangaral, paglalahad ng Ebanghelyo, yung mga pamamaraan ng tao ay sekundaryo lamang. No? The primary reason
kung bakit magiging mabisa ang kampanya sa larangan ng pagtuturo, pangangaral, at paghihikayat sa tao na sila ay manampalataya kay Kristo at yumakap sa Ebanghelyo ni Kristo ay dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na kumikilos sa puso ng mga taong nakikinig ng mensahe. So, ang bunga ng pagpapagal sa Ebanghelyo ay hindi nakaasa sa popularity or public favor. It depends on God's sovereign grace. Now, dito sa binasa natin, klaro na dinemonstrate ito ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Tesalonica. Si Pablo, by the way, kung titingnan ninyo at susubaybayan ang kanyang journey, yung kanyang missionary journey, nakarating siya dito sa Tesalonica, kasama niya si Silas, at 3 Sabat lang sila nag-stay doon. 3 linggo lang, kung tutuusin. Kasi noong nandoon sila, nagkaroon ng matinding pag-uusig. Mababasa nyo yan sa Acts chapter 17, nakarecord yung pangyayari na may mga Hudyo roon na parang nagkakaroon ng jealousy dahil nakakakuha ng atensyon itong si Paul at saka si Silas doon sa mga taong naroroon sa city ng Thessalonica at sila'y gumawa ng gulo. Sila yung nag-incite ng mga trouble. Kanilang inudyukan yung mga masasamang lalaki roon sa marketplace na maggawa ng, kung tawagin ay mob, no? Magkaroon ng gulo at hanapin si Apostol Pablo at si Silas. At dahil doon, ang resulta, napilitan ng mga kapatid na itakas nila si Paul at paalisin nila. I think isang gabi, secretly at night, ay pinatakas nila si Pablo at si Silas ay nakarating sa Berea. Now, given this short time in Thessalonica, understandably, medyo concerned si Paul sa spiritual state ng mga bagong mananampalataya doon. Kasi hindi naman siya nakapagturo ng mga malalalim. Tulad ng binanggit kanina sa ating pagtuturo sa Sunday School, hindi siya nakapagturo ng malalalim na theology. Hindi siya nakapagturo ng 1689 na London Baptist Confession doon. Wala pa naman yun. Hindi siya nakapagturo doon ng systematic theology, biblical theology, historical theology, o ng kung ano-anong mga discipline sa larangan ng pag-aaral ng theology. Walang nangyaring ganun sapagkat 3 linggo lang no? So siguro, sa damdamin ni Pablo, nag-aalala rin siya bilang tao, ano na nangyari sa mga kapatid doon? Nanatili ba sila sa kanilang pananampalataya? O baka dahil sa pag-uusig na nangyari, o doon sa trouble na nangyari, ay natisod sila. No? Tumigil na sila, nang hina ang kanilang loob. Maganda yung puso ni Pablo, yan talagang puso ng isang pastor na nag-aalala doon sa kanyang mga tupa. So dito, dahil para lang i-address yung concern na yan, sinugo ni Pablo si Timoteo para i-check yung kalalagayan ng mga kapatid doon sa Thessalonica na 3 linggo lamang na siguro ang kanilang pag-i-stay doon at bagong-bago pa sa pananampalataya. Siguro, tinutusan niya si Timothy para alamin ang kalalagayang espiritual. And the report he received was deeply encouraging. Sapagkat nalaman niya na ang mga mananampalataya sa Thessalonica ay hindi lamang naging matatag sa gitna ng mga pag-uusig, kundi sila'y naging huwaran sa pananampalataya, sa mga mananampalataya sa Macedonia at maging sa Akaya. Ibig sabihin, kumalat, no? Na nabalita yung kanilang katatagan, nabalita yung kanilang pananampalataya sa iba pang mga lugar. So yung inaasahan ni Pablo ay higit pa, no? Doon sa nangyari rito. And this explains why Paul's letter begins with such heartfelt
thanksgiving. Pasasalamat talaga eh. Yung pasimula eh. Kasi nga, imagine mo nung malaman niya ito, tuwang-tuwa siya. So, still, behind all their steadfastness and fruitfulness was not merely Paul's efforts or their own strength. Yun pa rin ang gusto niyang bigyan diin. Although, maganda yung nangyari, nakakatuwa, pero gusto niya pa rin sabihin sa kanila, hindi kayo naging matatag. Dahil sa lakas ninyo, dahil sa gusto lang ninyo, dahil meron kayong naturalesa, no, na maging matatag. Gawa pa rin ito ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo pa rin ang essential and foundational reason why the gospel takes root and bears fruit in people's lives. No? Ang Holy Spirit pa rin eh. Ang siyang pinakadahilan ng lahat. At of course, doon sa Sunday school natin, binigyang pansin doon yung indicative at saka yung imperative. No? Ang indicative, ito yung nangyayari. Yung imperative, ito yung inuutos sa ating gawin para magpatuloy yung mga nangyayari. At yung nangyayari ay gawa ng Espiritu Santo. Pero yung imperative, ito yung bahagi natin. Meron tayong bahagi. Pero nais kong sabihin, kahit magsikap tayo sa sarili natin, kung wala ang pagkilos ng Espiritu Santo, walang mangyayari. Useless ang lahat ng ating mga effort. Sapagkat siya lang ang nagbibigay ng bisa sa lahat ng ating pagpapagal. At siya rin ang nagbibigay ng magandang bunga sa lahat ng ating ginagawa para sa kanyang interes. Yan ang mensahe na gusto kong bigyan ng pansin ngayon pong hapong ito. The Spirit makes the gospel effective and life-changing, forming new disposition and deeper devotion. At yun ang makikita natin dito sa binasa natin ngayon. Yung pagkilos ng Espiritu Santo, hindi lang mabisa Hindi lang kitang-kita ang bunga, kundi kitang-kita kung papaanong binabago nito ang pag-iisip, binabago nito yung debosyon ng isang tao. Kaya siguro isang bagay din na dapat nating tingnan sa sarili natin at maaaring tanungin din natin, ang bawat isa sa atin dito, meron ba talagang pagbabago sa buhay natin? May pagbabago ba talaga sa pag-iisip natin bilang Kristiyano? Meron ba talagang malalim tayong devotion sa ating Panginoon? So, dalawang bahagi. First, let's look at the power of the gospel and then the product of the gospel. Simple headings. The power of the gospel and the product of the gospel. The first thing is the power of the gospel. Unang-una gusto kong sabihin dito, there is a crucial work of the Holy Spirit in terms of the power of the gospel. The crucial work of the Holy Spirit. Verse 5a. Because our gospel came to you not only in word, but also in power and in the Holy Spirit with full conviction. So dito makikita natin, bagamat ang ebanghelyo ay kinakailangan i-communicate, no? Kinakailangan ilahad sa pamamagitan ng pagsasalita, spoken truth and message, pero yung pagiging mabisa nito ay hindi nakarely sa persuasiveness or eloquence ng isang messenger. Now, we have to admit that mayroon talagang mga magagaling magsalita. Meron talagang mga mahuhusay na speaker. And we have to admit that. Merong eloquent, merong pag nagsalita, parang magnetic ang kanyang personality, na pa't nakukuha niya yung atensyon ng mga taong nakikinig sa kanya, no? Sa mga simpleng salita niya ay nakakakuha siya ng atensyon. Meron talagang ganon. Pero sa larangan ng pagtuturo at pangangaral ng ebanghelyo, hindi lang ito nakabatay sa husay ng pagsasalita o linaw ng pangungusap, no? Kundi ito ay nakabatay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Alam niyo kung bakit? Pag binasa niyo yung aklat ng mga gawa, meron mga powerful preachers doon Diba? Nandun si Stephen, nandun si Peter, nandun si Paul. Pero pansinin niyo, itong mga mahuhusay na preacher na ito, hindi laging positive yung result ng kanilang pangangaral. No? Kasi kung sasabihin natin, nasa galing yan ng tagapagsalita, ito, mga apostol na talaga to, Pero, pag nagsalita sila, lagi bang may positive response? Hindi. Makikita nga natin
May mga panahon na pag nag-preach si Paul, lalo na si Stephen, ano nangyari? Nag-i-steered ng anger, nagagalit yung mga tao. O yung iba naman, nagiging curious. Yung iba naman, nagkakaroon ng temporary conviction. Yung bang, nga no. Pero pagkatapos na wala yung emosyon, wala na. No? Parang pumasok sa kursilyo. Na pag, di ba, sa mga kursilyo, ganun eh. Pagpasok mo sa loob ng kursilyo, no? Paglabas, ang bait-bait mo. Pagkatapos, ilang panahon lang, balikan na naman doon sa dati. Kasi na-emosyon ka lang. No? Sasabihin lang doon sa loob, ikaw, ang nanay mo, ibinigay niya ang buhay niya sa'yo, halos mamatay siya nung ikaw ipanganak. Tapos, anong ginagawa mo? No? Nilalapastangan mo, wala kang galang. Iiyak ka ngayon nga naman, ano. Pagkatapos, paglabas mo, na-emosyon ka lang, no? Pagdating mo sa bahay, niyakap mo si nanay, sumunod na araw, suwail ka na uli. So, parang ganyan. So, anong ibig sabihin? May mga temporary conviction. No? O yung iba pa nga isipin nyo, mga kapatid. Ha? Tinitingnan ko, may natutulog ngayon kasi medyo mainit-init, No? Nakakaantok ang oras, di ba? May sinisipat-sipat ko. Baka, pag alam nyo pa naman, pag nandito ka sa harapan, kitang-kita mo lahat, no? Akala ng iba, nakaganon-ganon, nakakita ko yan. Kita ko yan. Halimbawa lang, siguro kung ang speaker natin si Pablo, walang matutulog dito. Di ba nag-preach si Pablo, may nakatulog. Si Eutychus. Sobra kasing haba ng preaching ni Paul, kaya medyo, nahulog pa nga mula sa itaas patay. Kaya, huwag kayong matutulog, mga kapatid, ha? Si Apostol Pablo kasi, mayroong special revelation yun, and special power from the Holy Spirit being an apostle. Kaya nung makita niya na patay si, di ba? Binuhay niya No, ako wala akong ganung kapangyarihan, mga kapatid, ha? Pag hulog kayo dyan, pwede ko kayong dalhin sa ospital, pero hindi ko kayang buhayin. So, yun ang punto ko. Ibig sabihin, even these great men of God, when they preach, hindi sa lahat ng panahon maganda yung resulta. May mga hindi magandang resulta Di ba naalala nyo na nag-preach si Stephen, na uwi sa kanyang kamatayan. Binato siya hanggang mamatay. At siya nga ang unang martir, sinasabi ng Kristyanismo. So, ang point dito, hina-highlight dito yung critical role ng Holy Spirit. No? Even if Paul and Silas preached rightfully, truthfully, clearly, ultimately, it is the Holy Spirit who enlightens the mind, who convicts the conscience, and opens the heart. Kaya nga, di ba, ang ganda nung pagtuturo sa atin sa Sunday School kanina, yung salitang, tanggapin mo si Kristo. Kasi usong-uso yung, buksan mo ang puso mo kay Kristo. Pero ang totoo lang, hindi language ng New Testament yan. Kasi pag nabasa mo sa New Testament, ang nagbubukas, hindi tayo, kundi ang Diyos. Di ba? At binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia sa pangangaral ni Apostol Pablo. So nakikita natin, is this the work of the Holy Spirit? No? So friends and brethren, it is vital that we recognize the work of the Spirit, especially as we listen to the Word of God being preached. No? Kaya sana laging conscious tayo sa bagay na yon. Maaring sa pagkakataong nakakapakinig ka ng pangangaral at naa-address yung mga personal na struggle mo, personal na concern mo, o maging yung kasalanan mo ay ine-expose ng mga pangangaral ng salita ng Diyos, maaaring pagkilos ng Espiritu Santo yan sa iyo. At sa mga panahong yun, ikaw ay tinatawagang maging positibo sa iyong tugon. Natanggapin mo ang salita na may kapakumbabaan at wag mo itong labanan, wag mo itong baliwalain. Sapagkat, alam nyo, mga kapatid, mga kaibigan, yung patuloy na pagtanggi, yung patuloy na pagbabaliwala, pwedeng maging resulta yan sa hardening of the heart.
pagtigas ng puso. At pag ginagamit ang salitang pagtigas ng puso sa Biblia, ang ibig sabihin nun, pag-alis ng impluensya ng Diyos para ikaw ay magsisi at manampalataya. Yun, nakakatakot yun. Yun ay judgment na para sa iyo. So, kung kinakausap ka, may kasalanan ka na ginagawa at sa pangangaral na expose yun, pagsisihan mo. No? Kung may pagkukulang ka at mayroong tinuturo sa iyo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tumugon ka ng may positibo. Sapagat repeated rejection can result to hardening of your hearts. And at the same time, brethren, having said that, we must also understand that the Holy Spirit cannot be controlled. Cannot be summoned at our own will. Kasi baka isipin natin, gawa ng Espiritu Santo. Utusan natin yung Espiritu Santo. I-summon natin siya. Yun ay isang bagay hindi rin natin kayang gawin. Sapagkat ang sabi ng Bible, maliwanag yan, napag-aralan natin ito nung tinalakay natin yung John chapter 3. Di ba sinasabi sa John chapter 3 verse 8, na ang hangin daw ay umiihip sa kung saan niya ibig. Ganon din ang bawat ipinapanganak sa Espiritu. So, ibig sabihin, hindi mo madidiktahan ang Espiritu Santo sa kanyang gusto. The Spirit moves according to His sovereign will. Ano yung role natin? Ang role natin, earnestly plead. Humingi tayo ng awa sa Diyos na ibuhos niya ang kanyang Espiritu sa tuwing tayo ay nagtuturo ng mga bata. Marapit na yung DVBS. Sa tuwing tayo nangangaral, naglalahad, nagbabahagi kahit one-on-one sa mga tao na nakakausap natin, sana'y bumuhos ang Espiritu Santo sapagkat ang totoong kaligtasan at pagbabago ultimately ay gawa ng Diyos at ayon sa biyaya ng Diyos. So yung una, the crucial work of the Spirit. But not only that, in terms of God's power, He is also using man. So mahalaga yung conduct of human messengers. Conduct of human messengers. Wala tayong control sa gawa ng Holy Spirit, no? Pero alam nyo, mga kapatid, pwede nating palakasin o palaguin ang kredibilidad ng mensahe na dala-dala natin by making sure na yung conduct natin, yung karakter na meron tayo, hindi sumasalungat sa katotohanang tinuturo at pinangangaral natin. Kaya anong sabi doon sa verse 5b ni Apostle Paul? You know what kind of men we prove to be among you for your sake. So this is not an act of self-promotion. Di ba sabi niya, pinatunayan namin anong klase ng buhay meron kami sa harapan ninyo. Now, minsan pag gano'n ng salita, parang ang tingin natin, baka nagyayabang yata to si Pablo, no? Pinopromote niya yung sarili niya. No? Kasi di ba minsan gano'n? Kita mo naman ako. Kita mo ba? No? Di ba ang yabang dating ano? Pero palagi ko, hindi naman gano'n ang forma ni Pablo nung sinasabi niya yan. Hindi naman niya sinasabi sa ganong klase ng gesture. Pero sinabi niya, you know what kind of men we prove to be among you for your sake. No, hindi ito pagyayabang, hindi ito self-promotion. Ito ay pagkilala na ang Diyos, pwede niyang i-enable yung buhay natin na maging consistent sa mensahe na tinuturo natin, pinanghahawakan natin at niyayakap natin. No? Kasi tandaan natin na ginagamit ng Diyos yung bibig natin kasama yung buhay natin. So, gaano man tayo kagaling magsalita, pero kung ang buhay natin hindi markado ng kabanalan, ng kapakumbabaan, ng pag-ibig, ng kasipagan, ng katapatan, hindi tayo magiging mabuting at mahusay na saksi ng Panginoong Kristo. Ito nyo, naisip nyo ba ito? Mga young believers in Thessalonica, despite their limited time in the faith, they had already learned, tulad ni Pablo, na walang pwedeng mag-damage ng credibility ng Ebanghelyo sa mata ng mundo, kundi yung hypocrisy.
at yung poor testimony. No? Yun. Yun ang pwedeng sumira ng kredibilidad ng Ebanghelyong hinahawakan natin. Kaya, mahalaga din na bantayan natin ang sarili natin. No? Pag-pray natin lagi ang sarili natin. Na, maging consistent tayo sa conduct natin. Alam mo, sa totoo lang, medyo naha-humble din ako pag nababasa ko yung sinabi ni Pablo na, 1 Corinthians 11:1 yata yun. Imitate me as I imitate Christ. Parang hindi ko kayang sabihin yun. No? Imitate me. SGCC. Imitate me as I imitate Christ. Alam ko, I have to admit, parang hindi ko kayang sabihin because I know I have plenty of shortcomings and I feel I could never say the same words with confidence. As I said to you, and my greatest frustration in life is myself. No? But even if I cannot say it aloud, I pray that I may still show it through the way I live. Yun ang aking panalangin. Na maaaring hindi ko man masabi yon, pero sana maipamuhay ko. Magawa ko yan sa pamamagitan ng pamumuhay na ma-imitate ko si Christ para ma-imitate din nila ako dahil ini-imitate ko ang Panginoong Kristo. So I hope each one of us would have the same desire. That our lives, not just our words, would speak clearly of the Savior we follow. So that's number 1, the power of the gospel. Now let's go to the second heading, the product of the gospel. Ang buhay natin ay laging sinusukat sa pamamagitan ng paglago. At ang pananampalataya natin ay pinagtitibay sa pamamagitan ng ating mga bunga. Ang makapangyarihang pagkilos ng Ebanghelyo, of course, ay nakasalalay sa pagkilos ng Espiritu Santo. Ngunit ang ebidensya ay laging nakikita na merong resulta itong ipinapakita o ipinoproduce. Ang mga taga-Tesalonica ay hindi mga Kristiyano sa pangalan lamang, kundi sila'y Kristiyano sa kanilang pamumuhay. Their faith was not merely a profession, but a practice. Not just a decision, but a demonstration of real change. So unang bagay na makikita natin, marami tayong pwedeng sabihin, pero 3 lang muna ang bibigyan natin ng pansin. Sa verse 6, una, tinawag ko itong transform attitude. Verse 6, and you became imitators of us and of the Lord, for you received the word in much affliction with the joy of the Holy Spirit. So noong niyakap ng mga taga-Tesalonica ang kanilang newfound faith, hindi ito madali. Hindi ito madali. The journey was far from smooth. It involved real persecution. Di ba, katulad na sinabi ko, Acts 17, yun ang pinaka-background nung pagkakatayo ng iglesia sa Thessalonica. Makikita nyo ron, bumisita si Pablo sa syudad na ito, kasama si Silas, no? At pagdating nila roon, ang isa sa mga hinarap nila yung hostility ng mga tao. Nagkaroon ng mob. Inatake yung bahay ni Jason. No, hindi yung Jason natin dito. No. Inatake yung bahay ni Jason. Sino itong Jason na to? Wala naman sinabi kung sino itong Jason na to. Konti lang ang, yun lang. Actually, doon lang binanggit yan Ang probability, sabi ng mga commentators, ito isang bagong convert. At doon sa bahay nila ginagawa yung pagtitipon ng mga kapatid. No, dahil doon sa bahay nila ginagawa, siyempre siya ang nakakaalam kung sino yung nagtuturo at nangangaral doon. Nung hindi nila makita, kinaladkad nilang palabas itong si Jason at dinala sa mga city officials. And then merong false accusation na ginawa. At sinasabi nila, may mga tao nagdadala ng mensahe rito patungkol diyan kay Jesus. Nasabi, he can turn the world upside down. So, matindi yung nangyari. Nagkaroon nga ng bayaran para lang makalabas siya
No? Sa uso na pala nung araw yun, attorney. May bayaran na talaga na nangyayari, no? So, matindi merong tribulation They were going through tribulation. Tribulation to Yet Paul wrote that they received the word in much affliction with joy. With joy of the Holy Spirit. Ang ganda, di ba? Siguro, bira tayo makakita ng ganyan, no? Pagka madaling ma-attract yung mga tao sa mga pagtuturo ng salita ng Diyos, lalong-lalo na pag may magagandang kwento, magagandang pangyayari, no? Alam mo, mula nung umaten ako ng Bible study, ang gaang-gaang na ng pakiramdam ko. Alam mo kung bakit? Kasi parang ang bilis ng daloy ng pera sa amin. No? Yung anak ko, nakakapasa sa exam, dati laging balagpak. Parang gano'n may mga ganyan mga kwento Parang ina-attribute sa magaganda. Kung halimbawa, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ang daming pagsubok na dumating, palagay ko, suko ng iba. Ayaw ko na yan. Hirap pala ng buhay na yan. Pero makikita natin kung paano kumikilos ang Diyos sa mga totoong Christian Sa mga totoong Christian, handa niyang tanggapin ang katotohanan ng may kagalakan sa gitna ng kapighatian. Yun ang nakita natin dito. Hindi naman ibig sabihin, binanggit na ni Pastor Andy ito kanina, na parang mga manhid tayo, no? Na parang hindi tayo nakakaramdam ng sakit. No? Para tayo mga masochista ba ang tawag daw? Masohista. No? Ibang, sige, saktan mo ba ako? Yan, walang ganun. Ano? Diba yung mga, dati mga nanonood kayo ng sinakulo, no? Yung sinasaktan. Sige, may taga 1, 2, 3, pak! No? Meron, diba? Pero pagka nilakasan, nagagalit, no? Meron na nakita sa Facebook na ganyan, yung pasan-pasan niya yung krus, tapos merong bumitin. Sinipa niya. Talsik Di ba? Now, hindi ko naman sinasabi na manhid tayo, no? Nararamdaman natin yun. We feel it deeply. But we live above our circumstances. Our knowledge of Christ and the hope of being with Him outweigh all earthly sufferings. Ang ganda ng mga illustration sa atin kanina. And I will not add to that. Ang punto lang dito, a true Christian can say, it is always a privilege to suffer for Christ. It is always a privilege to suffer for Christ. That's a transformed attitude. But not only that, I call this transferred allegiance, verse 9b. Transferred allegiance. And how you turn to God from idols to serve the living and true God. Alam niyo, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi tulad ng paglilingkod natin sa ating mga kumpanya o sa mga earthly lord natin. O maging yung tinatawag na public service ng mga nahalal na mga opisyal. Kasi in all those cases, service is typically rendered with the expectation of compensation or reward. No? Pero pag naglingkod tayo sa Diyos, we do so not for what we can gain, but because we have relationship with Him. Yun Parang, di ba, katulad halimbawa, at yung asawa ko, no? Parang alam na alam niya, pagka gusto kong magkape, nagdadala na kaagad ng kape. Pinaglilingkuran niya ako. Tinutulungan ko rin siya sa mga bagay na pwede kong itulong sa kanya. Hindi dahil umaasa ako na meron siyang ibibigay sa akin kapalit. Dahil may relationship kami. Di ba? Mahal namin ang isa't isa. Gayun din yung anak ko. Di kayo ba rito mga magulang? Nililista ba ninyo lahat ng mga ginastos nyo sa mga anak mo lang? Nilista natin yung mga diaper, lahat ng gastos natin, no? Na mga gatas na, no? Lahat. Paate yung mga pulbos, yung mga bulak, lista mo lahat. Pagkatapos, pagka malaki, may trabaho na sila, sisingilin mo na. Gano'n ba ganon? No?
Hindi mo gagawin yon kung matino kang magulang, syempre, di ba? Bagamat mayroong mga magulang na talaga ring hindi tama ang pag-iisip. Pero, di ba, ginagawa natin kasi may relationship tayo sa kanila eh. Anak natin sila eh. Mahal natin sila. Parang pwede nating tingnan yon, ganun ang paglilingkod natin sa Diyos. Naglilingkod tayo sapagkat may relasyon tayo sa Kanya. Hindi dahil meron tayong iniintay na pakinabang. Yung bang, pagka nagbibigay ka, di ba, magbibigay ka ng kaloob. Lord, eto na lang yan, sana pag bumalik yan, siksik liglig, Hindi, magbigay ka dahil gusto mo magbigay. Hindi dahil you're expecting something in return. No. Ganon din tayo sa bawat kapatid natin. When we serve our brothers and sisters in the Lord, di ba? Kung meron tayong pwedeng maitulong sa kanila, hindi tayo nag-expect ng kapalit. No? Kundi ginagawa natin dahil kapatid natin sila, mahal natin sila. At ang ating paglilingkod ay dumadaloy dahil sa pag-ibig at hindi dahil sa obligasyon lamang. Yung mga taga-Tesalonica, nung tinanggap nila yung ebanghelyo at pinaniwalaan ito, dahil pumasok sila sa panibagong relasyon. No? At dahil doon, sa relasyong ito, kanilang tinalikuran yung dati nilang kaugnayan sa iba. Ni-renounce nila yung kanilang former allegiances. And Paul specifically mentioned their past devotion to idols. So ano itong mga idols na ito? Well, of course, man-made images to, mga imahe na gawa sa kahoy at bato, sapagkat kilala naman ng mga tao noong unang panahon sa tinatawag na paganismo. Gumagawa ng mga bagay na sinasamba rin, gawa ng kanilang kamay, sinasamba rin nila. No? So yung idolatry, yan ay rampant noong unang panahon pa. Pero ano ba yung ibig sabihin ng idolatry? Paulit-ulit na tayo dyan. Idolatry is the human attempt to replace God. Yun lang yun di ba? At alam mo, ang imagination ng tao bilang makasalanan, napakayaman Kumbaga parang yung sinasabi, napakataba ng utak natin pagdating sa pag-iisip sa larangan ng pagsasubstitute sa Diyos. So napakadami nating na proven yan endlessly. Napaka-creative natin in making substitute for God down the centuries. Sabi ng isang commentator, si Phil Arthur, sabi niya, the number of things that a person may put in God's place is legion. Napakadami. Si John Calvin, sinabi niya, yung ating puso ay, factory of idols. So, ang dami niyan. An idol is anything or anyone that takes God's rightful place in our hearts. Anything that demands our ultimate loyalty and affection and trust. Idols yan. No? Maaring karir yan. Ambition mo yan. Approval ng mga tao. Mga destructive habits. Mga maaring bisyo. O maaaring relationship. Ina-idol mo ng gusto yung asawa mo, ina-idol mo ng gusto yung mga taong ito, no? O yung iba naman, self-righteousness. Yung iba naman, YouTube. No? Lagi na lang nasa YouTube. O, social media. Naglalaro, games. Talaga naman, napudpud na yung sa kakalaro O yung iba, sports. Diba? Nung matalo yung Lakers, dami daw umiyak. Wala na sila sa playoff. No? O ano pang bagay na nagko-consume ng ating oras, ng ating atensyon, especially kapag kinuha nito, maging yung oras ng ating pananalangin, yung ating pagsamba, yung ating debosyon sa Diyos. Ang dami. Pwede ngang idol natin yung mga political figure no? Masyado ka na humaling sa politika. Yun na lang lagi ang chine-check mo. No? Sana hindi ganun.
Mga lagi alam mo, hindi naman masama mag-post. Para sa akin, wala namang problema. Pero kung Christian ka, lagi nakapost sa'yo, puro politika, wala man lang patungkol sa Panginoon. Something is wrong, no? Baguhin mo yan. Baka idolatry na yan. No? Tama? Wala akong tinitira rito, ha? Wala akong kilala sa inyo. Hindi ko kayo kilala. Sabi nga ni Pastor Andy rito, wala siya nakikilala, ako lang. No? Hindi ko kayo kilala kung sino kayo. Kaya yung mga ginagawa ninyo, hindi ko alam yan. Pero kilala nyo kung sino kayo at ano ginagawa ninyo. At ano yung mga iniidolo ninyo. No? Ang punto ko, mga kapatid, an idol is anything na umaagaw na. Humihila na ng iyong damdamin, ng iyong atensyon, ng higit sa iyong panalangin, sa iyong pagsamba, sa iyong debosyon sa Diyos. Kapag may emotional investment ka na, di ba, ngayon, ang politics ngayon, napakatindi talaga ng dating. Mula noong 2016, nagsimula ang lahat ng ito no? Pero talagang yung emotional investment ng iba, grabe. Nandoon na Di ba? Okay lang yung gumagawa ng vlog. Pero kung Christian, mananampalataya, gumagawa ka ng vlog, at yung vlog mo patungkol sa politika, hindi maganda. Sana naman, patungkol na lang sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos o sa ibang bagay, di ba? Kasi baka inaagaw na nito at nagkakaroon ka na ng galit dito sa puso mo na hindi mo maintindihan, no? Diba? Ayun ang isang malaking problema. An idol is anything also that if mawala yun, would make you feel as though life is no longer has meaning. Yan, isa pang idol yun. Ha? Pag nawala yun, pag nawala si ganyan, nawala si ganito, wala na bang kahulugan ng buhay mo? So, to become a Christian is to turn your back on a life centered around self and self-pleasing, self-serving, and self-satisfying life. A Christian is to live for the one true and living God. That is what it means to be a Christian. So, una nakita natin, ano yung mga produkto ng Ebanghelyo? Nagkaroon ng transformed attitude. Pangalawa, transferred allegiance. Huli, trusting anticipation. Verse 10. And to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who delivers us from the wrath to come. Now, kung atin pong pag-aaralan ito ng mas detalye, hahaba lang talaga tayo, di ba? Pero gusto lang sabihin dito, ang totoong pag-asa natin, wala rito sa mundong ito. Wala rito. Ang ating totoong pag-asa, nandoon sa bagong langit at bagong lupa. Now, may mga ibang Christian ngayon, ang kanilang ina-anticipate, yung rapture. Malapit na ang rapture. Manda kayo. Pag rapture, agawin kami, aknong kami sa alapaap. No? Yung iba naman, yung millennium. Mayroong 1,000 years. Magkakaroon ng kapayapaan dito sa mundo, 1,000 taon. Pero alam niyo mga kapatid, pag tinignan mong maigi, hindi yan ang usual language na ginagamit sa New Testament pag pinag-uusapan ang ultimate hope ng isang mananampalataya. Instead, the early Christian longed for the second coming of Christ, the final day, the consummation of our salvation. Yung pagdating ng isang sakdal, ganap, at walang hanggang society na wala ng kasalanan, na wala ng corruption, wala ng kamatayan. Yun yung bagong langit. Yun yung bagong lupa. Na, sabi ni Apostol Pedro, ang katuwiran ay permanenteng mananahan. Where righteousness dwells and reigns forever. Yun yung ating hope, mga kapatid. Wala na tayong ibang ultimate hope. In fact, hindi nga yung heaven ang ultimate hope natin Ulitin ko hindi heaven. Kasi alam mo, pag namatay ka, pupunta doon kaluluwa mo.
No? Mag-enjoy ka sa piling ng Diyos, pero kaluluwa mo. Pero tayo ang tao, hindi tao kung wala tayong katawan. Kaya dapat magsanib yung katawan natin at yung kaluluwa natin sa panahon ng pagbabalik ni Kristo na magkakaroon ng muling pagkabuhay at dadalhin niya tayo sa bagong langit at bagong lupa. Bibigyan niya tayo ng isang panibagong katawang hindi na nasisira, hindi na magkakasala, hindi na magkakasakit. Wala nang hirap. Di ba? Anong klase kayang katawan meron doon? Na marami mga espekulasyon yung iba. Ano kaya itsura? Ganito? Siguro, may nagsabi pa nga, siguro mga ibibigay sa ating daw katawan, yung pinakagitna ng ating edad. No, kung ikaw umabot ng mga 70, siguro mga 30. O, 35, mga ganun. Wala naman sinabing ganun eh. Pero itong gusto kong lang sabihin, mga kapatid, and this is not actually original from me. I took this from Pastor Noel Espinosa. Sabi niya, I believe that on that day, God will give to us the best that we are. The best that we are. Ibibigyan niya yung pinakamainam na ikaw. Yung pinakamainam na ikaw. Kung ano yon, Panginoon ang bahala ron. No? Ano bang pinakamainam na ako? Dapat ba matangkad? Hindi. Ang Diyos lang nakakaalam kung anong pinakamainam na ako. At yung pinakamainam na ako, isa sa mga elemento nun ay hindi na ako magkakasala. Yun ang pinakamainam na ako. And our whole ultimate hope for justice, peace, and restoration does not rest on, of course, politicians, government system, technological breakthrough. Alam nyo, yung campaign slogans, slogan lang yan. No? Slogan lang yan. Sabi mga slogan, diba? Gusto ko, happy ka. No? Slogan lang yan. Pag binoto mo ako, aasenso ka. Si Juan, ang pag-asa ng bayan, slogan lang yan. Our greatest hope is the return of the Son of God at the end of time. And when He comes, He will rescue His people from the wrath to come. He will judge the wicked world and bring them to their final destiny. He will put an end to all our struggles with sin, and we will serve Him with perfect joy and freedom. That's our greatest hope, brethren. Ang tanong ko, nabubuhay ba kayo na may ganitong anticipation? Ha? Kung meron kayong ganitong klase ng anticipation, sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 15:58, di ba? Be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Sapagkat yung gantimpalang inanda sa atin ng Panginoon ay gantimpalang hindi natin kayang i-imagine sa ngayon. At hindi na ito mawawala sa atin. Pero kung wala kang ganitong anticipation, parang lagi lang nasa isip mo mga bagay dito sa mundo, merong problema yon. At maaring ang isa sa mga problema doon ay maaring hindi ka pa Christian. Maaring hindi ka pa mananampalataya. Delikado yung buhay mo. So lumapit ka sa Panginoon habang may panahon pa. Lumapit ka sa Kanya habang may oras pa. Lumapit ka sa Kanya habang pwede pa. At handa niyang iligtas ang sino mang tumatawag sa pangalan niya. Manalangin tayo. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa mga salita mong ito na aming napagbulayan sa hapong ito. Isulat mo ang lahat ng ito sa puso namin at nawa ikaw ang patuloy na maluwalhati sa lahat ng aming mga gawain at makita namin na ang pagkilos ng Espiritu Santo ay evident sa bawat mga kampanya namin sa buhay. Makita rin ang bunga nito sa aming buhay at dalangin namin, Panginoon, na maging conscious kami lagi sa katotohanan ng aming pong binasa. Tulungan mo na patuloy kaming magbago, patuloy kaming maging malapit sa iyo, patuloy naming gamitin ang aming mga oras at panahon, lakas at talino, at maging ang mga resources sa mga bagay na may kinalaman sa mas pangwalang hanggang interes. Iyan ay ang iyong ebanghelyo. Yan ay ang paglilingkod para sa interes ng iyong kaharian. Samahan mo kami sa pag-uwi namin at paghiwa-hiwalay namin ngayong hapong ito. Makarating kaming ligtas sa aming mga tahanan at
ilapat namin yung mga natutunan namin mula pa sa aming Sunday school, sa morning service, sa mga divided fellowship namin kanina at ngayong hapong ito. At ikaw po ang siyang magbigay ng lakas sa amin na makibaka kami ng may mabuting pakikibaka para sa karangalan ni Kristo at para sa kabutihan ng aming mga kaluluwa. Kung meron dito na hanggang ngayon hindi pa Christian, pero naririnig na nila yung Ebanghelyo lagi, Panginoon, sana hindi nila baliwala, hindi nila patagalin. Sana habang may panahon, lumapit na sila sa iyo at magbigay sila at magsuko ng kanilang buhay kay Kristo. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.